Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 3 verses 12 hanggang 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Keep your excitement going. Marami sa atin, pag tumatagal na po sa Christian life, ay nawawala na po yung ating excitement. At naalala ko po nung ako po'y bago pa lamang Christian, ang nag-mentor po sa akin, ang kabilin-bilinan niya, mag-iingat daw po ako doon sa tinatawag na roller coaster experience. Tayo daw po mga Kristiyano, kadalasan daw po up and down po yung ating experience. Ano po, minsan nasa high po tayo, minsan naman nasa low. Kung saan minsan ay na-experience natin yung pong excitement at minsan naman nawawala po yung ating excitement sa paglilingkod at pagmamahal natin sa Diyos. So, ano po ba ang dahilan? Unang-unang dahilan po dyan ay yung feelings. Ano po? Kapag ibinase natin yung ating po Christian life, doon po sa mga sitwasyon, mga taong nakapaligid sa atin, sa emosyon, ano po, kadalasan po nakasalalay po tayo sa ating feelings. Tayo pong mga Kristiyano, dapat daw po namumove tayo ng pananampalataya. Ano po? Kaya kahit wala ka pang nakikitang resulta sa iyong buhay, kahit hindi pa nangyayari sa iyo yung mga pangako ng Diyos, manatili kang excited dahil ikaw ay kumikilos ang ayon sa pananampalataya. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Pero may pangalawa pa pong dahilan, yung tinatawag pong false contentment. At ito po yung madalas nakikita ko sa maraming Kristiyano. Ano po, yung nawawala na po sa atin yung excitement kasi nakontento na po tayo dun sa ating mga narating. At hindi po ganyan si Apostle Paul. Ano po, kung mababasa niyo po sa verses 12 to 14 ng Philippians chapter 3, makikita ninyo yung sinasabi niya na hindi pa siya nakukontento roon sa kanyang narating bilang apostol at tagapangaral ng mabuting balita. Alam niyo po, kung tutuusin, napakalayo na po ng kanyang narating, pero bakit ganoon? Excited pa rin siya, na matuto, excited pa rin siyang humakbang o kumilos, at excited pa rin siyang makakita ng mga pagbabago sa kanyang buhay hanggang sa marating niya yung ipinangako ng Panginoong Hesus na buhay na hahantong sa langit. Kasi ganun po dapat ang ating pong Christian life. Nagpo-progreso po yan. So, paano po tayo magiging excited sa ating Christian life? Unang-una po, ma-excite kayo sa inyong mga natututunang mga bagong bagay. Alam niyo po yung ibang mga Kristiyano, kontento na sila sa alam nila. May mga kausap nga po kung mga Christian, ang tagal-tagal na ang alam pa rin verse sa Bible ay John 3:16 lang. Nadagdagan minsan ng dalawa, Romans 3:23 at Romans 6:23. Alam niyo maganda po yung may mga verses kayong alam na bago. Kasi alam niyo po sa Christian life, progressive po ang pagbibigay ng Diyos ng revelation. Kaya pagka nagbubuklat po kayo ng Biblia, dapat naghahanap po kayo ng something new na matututunan ninyo. Kapag nakikinig po kayo ng sermon, laging bukas ang inyong tenga doon sa mga bagong bagay na itinuturo po ng salita ng Diyos. Huwag nating sasabihin na, alam ko na yan. Tandaan niyo po, pagka ginawa niyo yan, titigil na po kayo sa paglago. At inilalagay nyo na ang Diyos sa kahon. At hindi na siya makakakilos sa inyong buhay. Kasi feeling ninyo, alam nyo na ang lahat.
Ano po? Pangalawa, ano po? Ang totoong Kristiyano po, gumagalaw po yan. Sabi nga, nagpi-persevere sa buhay. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 12, hanggang sa makamtan natin yung ipinangako ng Diyos. Marami sa atin, historian. Pag sinabi ko pong historian, yan yung mga taong nagdidwell palagi sa past. Ang gusto nilang pag-usapan yung kanilang mga past achievements, failures, ano po, at kontento na sila doon, ano po, at marami sa kanila hindi na nangangarap pa. Maring nasagot na yung iyong panalangin o may nangyari ng maganda sa iyong buhay. In other words, parang dumating ka doon sa state na parang, uy, okay na ako. Titigil ka na. Alam niyo po, pagka dumating kayo sa ganung pagkakataon, mag-iingat po kayo. Ano po, kasi po, sasabihin ni sa taas, maganda na ang buhay mo. Maayos na ang iyong buhay. Kaya, okay na yan. Ano po, marami sa atin, minsan ganun po. Ano po, kaya hindi na lumalago. Pangatlo po, yung sa buhay na ito, wala na tayong kagustuhan pang manalo. No po? Kadalasan, iniisip na lang natin, kung ano mangyari sa buhay ko, okay na yan, tanggap ko na, pastor. Pansinin niyo po dyan, ang sabi ni Apostle Paul, ang goal niya is to win the prize. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, ang sabi niya, nagtitraining ako. Sabi niya, dinidisiplina ko yung aking katawan. I run in such a way to get the prize. So, ibig sabihin, ganun po yung tinatawag na winning mentality. Naparito ka sa laro ng buhay para manalo. Kasi nga, we are more than conquerors. Ano po? Yan ang inaasahan sa atin ng Diyos. We are victors in Christ. Kaya pagka nawala na po yung gigil mo na manalo sa buhay, kadalasan meron ka ng false contentment sa iyong spirituality. Kaya mag-iingat po tayo, ano po, maaaring sa buhay na ito ay akala natin marami na tayong alam, akala natin narating na natin yung dapat nating marating, at feeling natin sapat na yung mga na-achieve natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mag-iingat po tayo. Kailangan po ay gisingin natin yung ating pong isipan at yung ating puso na magpatuloy hanggang sa tanggapin po natin yung ipinangakong buhay ng Diyos sa atin. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala. Marami sa amin nga po ang nananangan sa feelings, at marami sa amin po ay meron po nitong tinatawag na false contentment, na kung saan kontento na kami kung ano yung naganap ng nakaraang taon. Lord, sa pagpasok po nitong bagong taon, ibalik mo po yung excitement sa amin. Turuan mo kami ng marami pang mga bagong bagay. At Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng kalakasan para kumilos, gumawa sang-ayon po sa iyong nais. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin po namin this year, magtagumpay kami, maka-experience kami ng maraming victory at success sa aming buhay. Hindi kami makontento sa mga nakaraang experiences namin, kundi this year, mag-i-improve pa kami. Salamat, Panginoon, sa challenge na ipinapakita mo po sa Philippians chapter 3, verses 12 to 14, nawa ay ma-excite pa kami sa lahat ng aming gagawin this year. Salamat po, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.